8.5 million na ang nakarehistrong motorsiklo. Di ba sobrang dami na po sila, Asek? Agoy! Kailangan pagdiinan pa natin yung paghahabol ng mga motorsiklong hindi rehistrado. Correct. So that's one thing we're going to do, no? And second, we trace back, no? Talagang susulatan namin itong mga tao. So, i-aalarma namin yung mga sasakyan para pag nakita natin sa daan, madali namin ihabulin yung may-ari, no? So kung ako po yung may-ari ng sasakyan para hindi na sila ma-inconvenience, kusa na po silang lumapit sa LTO at magparehistro. Mas pinatinding panguhuli sa motor ang ikakasa simula ngayong buwan. At kusa na daw kayong sumuko sa LTO. Kung hindi ay pagmumultahin na at huhulihin ang mga motor na walang rehistro. Yan ang matapang na pahayag ng bagong LTO Chairman Vigor Mendoza. Next thing to follow dyan, of course, may revenue impact sa gobyerno natin yan. Immediately, kung mga delinquente to, government is losing around 60% of the potential income. So, kailangan habulin namin. Nasa billion po yan. It will affect our financial standing, no, sa gobyerno. So, talagang hahabulin namin yan. Malaking kita daw ng gobyerno ang nawawala dahil sa mga motor. Kaya sisimula na agad ang panguhuli sa susunod na linggo para makadagdag sa budget ng gobyerno. Pero ang isa pang dahilan ayon sa bagong LTO chairman ay 80% ng problema sa daan ay dahil talaga sa mga motor sa lansangan. Starting next week po, no, we will be coordinating po with HPG. Magtatayo na tayo ng mga checkpoints, no, precisely to check on the motor vehicle registration, no, ng mga motorsiklo, kasi that's 80% of our problem. Dahil pa rin sa kawalan ng supply sa plaka at lisensya, motor muna ang paghihigpitan ng LTO para makatulong sa budget ng gobyerno at kaligtasan na rin sa kalsada. Pakinggan ng patotsyada ng LTO chairman sa mga motor. Kasi 80% motorsiklo pero marami pa rin motor vehicle rin, no? Nasa billion rin na hindi registrado. And second, we trace back, no? Talagang susulatan namin itong mga taong to, i-aalarma namin yung mga sasakyan para pag nakita natin sa daan, madali namin ihabulin yung may-ari, no? Kailangan pagdiinan pa natin yung paghahabol ng mga motorsiklong hindi registrado. Correct. So that's one thing we're going to do, no? Kailangan mong malaman ito dahil bukod sa pinalakas na checkpoints mula sa LTO at HPG, lalapit na ang LTO sa mga motorcycle dealers at financing companies para isa-isang sulatan at mahuli na ang mga address at pangalan ng mga may-ari ng motor na walang rehistro o tinatawag din nilang mga delinkwenteng tao. Gamit ang makabagong teknolohiya at mas agresibong checkpoints, ay kayang-kaya raw hulihin ang mga ito. So, paghihigpitan ngayon natin yan. We will coordinate with the financing companies para ma-pinpoint to namin yung mga delinquenting tao. So, papadala to natin ang sulat yan. I-aalarma po natin yan. Kaya natin to kasi we can do trace back. Alam namin yung address. Susulatan namin yan. Then we have now this modern technology na may mga camera tayo ni-install sa daan na kaya namin magkaroon ng motor vehicle identification. No? Mas mabilis namin mahanap itong mga sasakyan na to. So, this will not be solved overnight. No? Narami pa nito. No? But we will concentrate NCR, Region 3 and 4. Basta na NCR, we solve NCR, we solve 40% of the problem. Pati mga tricycle at bukyo ay walang ligtas dito. Dahil palaki ang populasyon ng mga ito, kaya mas malaki raw ang nawawala sa gobyerno dahil dito. Pati rin ang mga bus at jeep ay walang kawala sa aggressive campaign na ito para sa mga kolorum at walang rehistrong sasakyan sa kalsada. Anong masasabi mo sa bagong kampanyang ito ng LTO? Economy-wise, ang laki ng impact rin ng tricycle sa positive note, no, on the economy as far as sales are concerned. So, pero kasi nakikita mo naman yung growth pattern nila, no? From 2016, 5.3 million, now they're 8.5 million, at 3 million jump in 6 years, no? Anywhere between 500,000 to 1 million. Ang expected sales yan, nasa 200,000 a month Oh, grabe. 200K a month? Dyan, ang binirehistro kasi namin dyan, mga 8,000 motorcycles a day, no? So in a 22-day month, we're talking about around 170,000 motorcycles in a month. Every month yan. Okay. So,
Ganun karami ang motorsiklo talaga. No? Bagong hari ng kalsada. Yan ang bansag ngayon sa mga motor. Pero hirit naman ng isang grupo ng motorcycle club. Masyado nang ginigipit ang karapatan ng mga motor sa Pinas. Kaya naglabas sila ng panukala patungkol sa road sharing. Lumilitaw na ang mga nagmumotorsiklo na ang maituturing na hari ng kalsada sa ngayon dahil sila ang may pinakamaraming bilang. Kaya ang hirit ng isang grupo ng mga motorcycle riders, tanggalin na itong motorcycle lane sa kabaan ng Commonwealth Avenue at hayaan silang magpalipat-lipat ng lane. Panawagan namin, bakit natin kino-confine o pinipilit kino-confine ang motorsiklo, sila itong pinakamarami sa kalsada. Dapat sila pa itong binibigyan ng mas maraming priority. So when it comes to sharing the road, dapat ang share the road is with all other vehicles. Pero para sa isa pang grupo, dapat manatili ang motorcycle lane. Kasi ngayon, kanya pinapasok yan, designated motorcycle lane yan. Except doon sa Commonwealth, nilagyan ng exclusive. Kung panay sila reklamo, panay sila daldal, may mga video naman sila. I-video nila tapos reklamo sa LTO. Hindi naman sang-ayon ang mga traffic enforcers sa pagpapatanggal ng motorcycle lanes. Tiniyak din ng MMDA na hindi aalisin ang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue para iwas sa aksidente. Simula nang in-implement namin yan, bumaba po yung cases ng accident yan po sa Commonwealth. Masasabi ko naman po na effective at marami pong may gusto kisa po doon sa nagre-reklamo. Ayon pa sa MMDA, nais na nilang ibalik ang panguhuli gamit ang CCTV o NCAP para mas makatulong sa trabaho nila sa kalsada. Umapila rin ng MMDA sa Korte Suprema na alisin ang temporary restraining order sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Hindi kasi anya sapat ang dami ng mga traffic enforcers para mabantayan ang lahat. Habang ang iba ay willing-willy sa darating na bakasyon, target lock na nga ang LTO sa mga may motor dahil sa dami ng nagamit nito. At ang una nilang gagawin ay hahanapin ang address at pangalan ng mga walang rehistrong motor mula sa record ng pinagbilhan nila. To-check namin yung records po nila, we'll go back 5 years. Na ilang sasakyan na ang nabenta nila kasi nandun naman eh. And we don't have to check everywhere. So around 10 companies control around 70% of the market. So yung 10 kumpanyang to, dito kami naka-target ngayon, no, para makita yung record nila for the last 5 years. Para ma-accurately identify namin kung nasaan at sino itong mga may-ari ng motorsiklong to. Malaking problema talaga ang nakikita ng LTO Chairman Vigor Mendoza sa pagdami ng motor sa lansangan. At kung ano pa ang magiging dulot nito sa kalsada ay pakinggan maigi sa mga sagot niya. What are the potential problems that it's going to create pag sobrang dadami pa? Pag punong-puno na tayo ng motorsiklo. Oo. Well, traffic is number one. No? Hindi kaya ng ating sasakyan ng ganitong, we will have to coordinate this with the traffic management group, no? MMDA, local government, talagang to show them the actual statistics, no? Na yung nakikita natin, baka ito lang yung iceberg, yung tip of the iceberg nakikita natin. So maybe some regulation might have to come in, no? Sa amin sa LTO, talagang higpitan namin to, no? Talagang roadworthiness issue ng mga sasakyan, kailangan higpitan yan para yung safety issue is primordial. No? Milyon-milyon pala ang nakikita ng LTO sa mga motor na hindi pa nakakapagparehistro. Kaya ang mabilis na paraan para sugpuin ito ay pagmumulta at matinding checkpoints. Oo nga. So anong nakikita niyong problema pag ganyan pala na on record 8.5 pero in actuality, ilan ka mo? 16? 16. Opo, Doble. kasi in our data, no, as early as 20 years ago, no, we already had 38 million vehicles on the road, both motorcycles and yung mga four-wheel vehicles. 38 million. Ang rin-register lang natin yung 13.9 million. No? We are doing a projection trending. So far, kung trace forward na natin yan, hindi lumalayo ang numero. No? Nasa mga 30 million vehicles po tayo. Lahat. Ang karamihan lang dyan, delinquente, around 60%
of the motor vehicles on the road are not registered with LTO. So, Up to teka lang. date, no? Up to date. Asek, so ano ho ang pinaka magiging problema natin dyan? Kapag ka naglipa na po pala ang mga kasamahan natin sa kalsada ay hindi rehistrado, ano po ang pwedeng worst case scenario na pwede nating makita at dapat paghandaan? Well, ang unang-una dyan, no, hindi natin alam kung yung tao may hawak na sasakyan, siya pa rin ang may-ari. So kung yan ay magkaroon ng aksidente, mag-trace back yan sa may-ari ng sasakyan. Although the registered owner is always liable, kadalasan ang sasabihin ng registered owner, nabenta ko na yan. Nabenta na, oo. Hindi lang nalipat. So yung kawawang biktima, hahanapin pa niya yung tunay na may-ari. Opo, pero sino ang unang hahabol sa mga yan? Sinong unang mag-i-implement niyan? HPG ba o kayo? Alam mo, although we will ask the help of HPG and other law enforcement groups, pero ang primary responsibility yan, kami, LTO kami yan eh. Bakit nga ba umabot sa ganitong sitwasyon ang gigil ng LTO? At ano pa nga ba ang malalim na dahilan o worst case scenario kapag lumobo pa ang bilang ng mga motor sa kalsada? Panoorin ang buong video. 8.5 million na ang nakarehistrong motorsiklo. Di ba sobrang dami na po sila, Asek? Agoy! Actually, marami din yan. No? In fact, pero Alvin, ang mag-uusapan natin, registered motorcycles. No? Ang aming bilang, mas higit pa dyan ang motorsiklo sa daan. No? Marami lang dyan, hindi registered up to date. Oo nga. So ibig sabihin yung 8.5, hindi pa yun. Oo. Baka umabot pa ng anong figure? We'll look, at least may na yung doble, no? We're looking at around 16, maybe 17 million motorcycles. Oh my goodness, 17 million! Teka. Saan po ang concentration ng bulto ng 16 million na yan? Siyempre yan, NCR, Region 3, Region 4, no? Kasi meron kaming, we're tracking, no? Tia-track namin to kasi ito nga ang tia-target ng LTO ngayon, itong mga delinquenting mga motor vehicles, no? The numbers I gave you, Alvin, lumalabas lang tayo, total registered motor vehicles, motorcycles nationwide, nasa mga 13.9 million, no? But if we go, nung trace back namin to, no, down to 20 years down the road, 2003, no, and then onwards, even as 2003, marami na ring delinquente. And you can imagine this is carried over to the years, no? Yeah. Ang estimate namin, every year may at least mga 1 million ang delinquente nating ang delinquente natin na sasakyan. 80% of that are motorcycles, no? Oo, pero hindi ba problema yan, Asek? Don't you see a problem there na marami palang delinquente na napupuno sa kalye natin? Opo. Nakikita natin, mag-register lang yan in the initial year, no? Tapos, normally 3 years libre yan eh. On the third year, nakakalimutan na.